Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang De Balaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas! Pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na! Hi, I am Alan and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 61. And today, ayan, nakita niyo naman nakatalawang risked na kami. And so excited na kami dito. Nung last week pa, parang pagka-release ng Act 2, pinanood namin agad. Kasi itong Arcane talaga medyo isa sa pinaka sa akin siguro sa lifetime ko. One of the best animated series na napanood ko. Animated film. And mind you, yung Arcane pala is one of the highest budget na ginamit sa paggawa ng animated film na to na worth $250 billion. So, sobrang laki. And, masasabi ko lang, worth every penny talaga yung worth every penny yung series. Kasi sobrang ganda. And, before we start, siguro, ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga at magandang tanghali kung saan man kayo nakikinig. Kasi may mga nakikinig sa iba't ibang bansa. Ayun yun. So, shout out din sa 3K viewers natin ngayon, naka-tune in dito sa Facebook Live. So, bumalik kami sa Facebook Live, parang chinek lang namin ulit kung buhay pa yung Facebook, Pero kasi nasa playback kasi kami lagi na nagla-live. And, iniisip ko baka pwede siyang i-simulcast sa Facebook and playback. Siguro sa next streams natin, naka-simulcast na siya. Para dalawa yung makikiter natin na followers. Wow, kala mo naman madami. So, ngayon, kasama tayo ulit ng ating top-rated. Siya yung pinakamalaking views and plays dito sa Spotify natin. And kahit sa sa YouTube, dahil sa ginawa naming deep dive review sa Deadpool and Wolverine movie review nung nakaraan, grabe, parang siya yung 1K plays yata na. Grabe, sa Spotify. And di biro yun kasi long form siya, tsaka hindi naman kami ganun sikat. Pero may 1K na nakinig. Ayun, salamat sa inyo. Shoutout sa 4K viewers natin dyan, nanonood sa live natin. And ngayon nakita nyo naman na, parang pinahapyawan ko na kayo kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. And parehas kaming natutuwa dito sa film na to. And without further ado, please all welcome Kaloy. Ayun. Welcome back. Welcome back sa akin. Ay, kasi tawag dito, ayan. So, kung di nyo natatanong pala, wala rin naman kayo sigurong paki sa amin. Parang yung Arcane kasi is based on a game na League of Legends. So, parehas kami naglalaro noon ni Kaloy dati. Magkano nagastos mo? Yan ang tanong. Hindi ko na free alam. game pero magkano nagastos Free game pero marami nagastos. Lalo so, ngayon yung sa Arcane, TFT. Oo. may ambag tayo doon, Oo. yung budget nila galing sa atin. May ambag pala tayo doon. Diba? Parang
Yung mga nagastos nating skins dati. So, para basically, League of Legends, para siyang MOBA game. Para siyang Dota. And, nauna yung Dota kasi, tas siya yung sumunod. Ay, hindi pala. Heroes of New World pa yata nun, tas nag-League of Legends. Ayun. So, bago natin i-start, no? Yung ano ba dati, Kaloy, sa League of Legends, sino yung main mo? Ay, ano mataas mong rank nun? Naabot? Hindi ko na maalala. Alam ko, nakapag-diamond ako pero saglit lang eh. Tapos hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Parang ganun lang din ako eh. Pero plat na pinaka-steady ko nun eh. Medyo ang role ko kasing kinuha nung umpisa solo top, tapos tinatamad na ako nun kaya nagso-support na lang ako after. Nakaka-pressure kasi pag solo laner. Parang yung support hook lang ganun. Hindi naman words ka din tapos pero mas chill siya kumpara sa Pero ang naalala ko yung first time kong gumastos sa LoL is yung bumili ako ng champion at yung binili ko yun is yung nirelease si Jinx. Si Jinx yung binili ko ng pera talaga. Si Jinx kasi wala pa? Hindi siya yung pinakabagong champion nun? O ano? Yung parang in-announce na siyang i-release tapos since hindi abot yung IP ko nun, ginawa ko first time ko nag-load tas binili ko siya ng pera. Garena pa to, di ba? Garena pa. Garena. Garena pa yun eh. Naabutan mo pa yung runebook, yung ano? Oo. Naabutan. Nagsimula ako ng season 2. Season 2, oo. Tas hindi ko na alam kung anong season ako tumigil. Actually, dire-diretso yun eh hanggang pandemic naglalaro pa rin. Hanggang nirelease nila yung Arcane Season 1. Naglalaro ka pa rin nun? Oo, paminsan-minsan. Tapos, tumigil na lang ako after kasi nilabas na yung Valorant. Nag-Valo na. Riot din naman yun eh. Riot din naman yun eh. Ayun, so, sa akin, sino ba yung pinakabagong hero sa akin nung nag-start ako mag-LOL, si Darius eh. Si Darius na. Darius? Hindi ba siya kasama sa unang Ay, hindi pa. Hindi ba? Oo. Mahal si Darius noon. Ayun, GM Sir Henry from Baguio City. Cuddle weather ngayon sa Baguio. Yun nga si Darius noon, medyo mahal pa noon eh. Parang, ano yun eh. OP kasi siya, sobrang OP noon nung una. Hindi ko siya maalalang inabot ako release. Sa pinakabago. Mahal na release na time nun. ko. No, baka mas nauna ka nga naglaro sa akin ng League. Baka nga. Kasi di ba alam mo, pag galing Dota, sobrang dali pumatay sa LoL eh. Compare mo, yung gameplay nila dati, mas madaling pumatay sa LoL kasi ang bilis nila may ignite, tapos may, di ba, parang ang bilis pumatay. Kaya, lakas ko nun eh, nung unang saba ko eh. Iba yung Hindi ako marunong talaga dati. Tapos, sino main mo na hero dati? Tanda mo pa? Jax or si Jax. Renekton. Top nga. Sa top nga. Si Kasa din eh. Sa mid ako eh. Mid support yung usual kong role eh. Mas chill kasi pag support eh. Chill pag support pero ewan ko kasi nakadepende pa rin sa yung yung nakadepende pa rin sa yung flow ng game eh. Oo. Pero mas pressured ako pagka bot lane ako mid. Minsan jungle pa nga ako eh. Pero yan ang ayaw ko. Jungle, no? Lalo ngayon medyo mahirap ang jungle ngayon. Iba na eh. Yun ang di ko nakuha kasi
hindi ako makapag-gank ng maayos tas pag nagkamali ka sa'yo, sisi. Sa'yo, sisi. Bobo jungler. Bobo jungler. Bobo jungler. Hindi marunong gumank. Laging ganun eh. Hindi dumadalaw. Laging ganun yung comment sa'yo eh. Tapos, ayun. Bobo jungler. Bobo jungler! Kaya nga nung parang... Kasi ito, tinry ko to eh. Ito. Ay! Si Yasuo hindi ko makuha ng maayos. Mahirap din ako kay Yasuo, hindi ako maano. Depende sa hero. Hindi ko siya makuha. But nakukuha ko siya minsan pag bobo yung katapat ko. Pero pag magaling katapat ko, talo ko. Wala, talo ka dyan. Mahirap gamitin din yan eh, si Yasuo. May certain champs lang ako na kaya. Meron din akong Teemo. Saan yan? Saan nabibili yan? Popmart. Yung Popmart. Lulu. Si Lulu. Ilan yung, sino secret nila dyan? Ari yata na kay DA. Hindi ko maalala. Si Ari. Try ko kunin yung Jinx before pero hindi napaparami na yung bili ko eh. Tingnan natin. Napaparami na. Ayun. Baka magdumoble pa kaya ano. So, kasi ever since nga, itong yung League of Legends, ever since, ang ganda na nung cinematics nila. Ito yung parang kakaiba sa, di ba kung papansin mo sa mga MOBA games, like Dota, ML, hindi ko alam yung bago, hindi ko na alam yung sinasabi nilang bago. May pinopromote silang bago. Sa League of Legends kasi, when it comes to cinematics and lore, talagang buong buo. Ang ganda ng backstory ng mga karakter eh. Kahit doon pa lang pwede ka nang nainganyo eh. Hindi pa sa game, kahit doon lang sa lore, ang ganda ng kwento. Yung lore lang eh, oo. Parang, kasi since years na silang na-release, kaya masyadong malalim na yung lore nila. Nagawa na nila ng malalim na storya, kumbaga. Parang yun sa Valorant. Parang nagsisimula pa lang sila, kaya hindi pa nila pwede gawan ng sobrang deep lore kasi Oo. nagsisimula pa lang yung branching ng mga characters kung ano nangyayari. Parang ganun. Di pati kumbaga dati bago pa i-release yung LoL, may lore na sila. Hindi siya yung parang, di ba yung parang sa Dota nun, hindi mo kakilala sila Sun King eh, sila Lich eh. Sino-sino lang yun eh, random wala silang, hindi mo alam kung anong pack nila, anong kingdom nila. Hahanapin mo pa yun doon sa mga bahay sa taas. Ano ba ito? Oo, di ba? Dati. Bahay pa yun dati. Saan mo kukunin yun? Walang lore dati. Sa Dota ba, meron ba? Hindi ko napanood yung series eh. Hindi ko rin napanood. Kasi, pag sa ganitong laro, mahati ka eh. Kung nagsimula ka sa LOL ka na. Pag nagsimula ka sa Dota. Pero, kasi, pagpupunan mo ng oras eh, pag naglaro. Oo. Tsaka hindi pwede papalit-palit. Naabutan ko pa yun, di ba, galing tayo Dota 1 lahat. Tapos parang pag lumipat ka sa LoL, pinagtatawanan ka. Sa pambata. Pambata daw yung graphics. Tawa ako dun eh. Mas lang ako, mas nadalian ako mag-adjust sa LoL kaysa sa Dota 2 eh. Oo. Kaya mas pinili ko siya. Tsaka yung PC dati, hindi kaya ng ibang laro except LoL. Oo, mataas ang graphics ng Dota 2 eh. Pati yung learning curve nga, yung learning curve sa Dota 2, iba. Para pagka beginner ka sa MOBA, nag-Dota 2 ka, ang hirap eh. Oo, hirap. Ang hirap na. Magpupul ka, tapos magpupul kang creeps, tapos dedenay ka. Ward ka. Dami ka bibilin eh. Parang ganun eh. Dami ka napatay ka, bawas yung ipon mo. Yun yung ginawa ng LoL na parang same mechanics yung push. Yung nagpo-push kayo ng tore-tore. Pero yung kumbaga may grass, pwede ka magtago, may flat, yung mga ganon. Doon nila napasimple.
Kaya siguro na nakuha nila yung market. Kasi kadalasan 'di ba sa Dota dati puro lalaki naglalaro. wala masyadong ano. Nung nag-LOL 'di ba may babae na, may bata, matanda. Nakuha nila yung market na yun eh. Oo, kaya nakakuha silang 250 million. Oh, laki. Ayun, laki nga. So kung tutusin mo, pero ikaw ba, ano ba ang tingin mo sa Arcane? Kung regardless sa anong tingin mo sulit yung 250 nila na ginawa? Mukhang oo naman, okay. Lalo na yung art nung Santo, yung mga parang iba-ibang art kada episode yung nangyayari. Parang ibig sabihin nag-hire sila ng iba't ibang artist para doon. Na hindi lang yung iisang artist yung kinukuha nila palagi. Kaya mukhang sulit naman talaga. Tsaka story-wise, maganda talaga story. Iba eh. Ito yung masasabi kong parang kung napanood mo yung Game of Thrones pero animated siya. Ganun ka-complex yung yung story. Hindi mo siya i-expect sa Hindi ko siya in-expect actually. Simula nung Arcane 1. Yung Arcane 1 kasi na-hype na ako eh. Kasi nga, ang favorite kong champion nung nirelease si Jinx na eh. Si Jinx. Parang kahit sinong ADR gamitin ko, siya lang lagi ang napipili. Pag naban, palit, support na lang. Pag naban. Jinx lang alam support na lang po. Pero tawag dito, hindi ko in-expect na ganun kalalim yung story. Alam mo yung parang cinematic lang na ang light lang. Hindi eh. Yung pagdating nung Arcane, iba eh. Sabi ko, grabe. Na may, na meron pa silang, mas malalim na storya sa kanilang tatlo. Kasi alam kong involved na silang tatlo. Pag nilalaro mo sila, makikita mo yung passive. Na wala naman talagang effect. Yung being chased lang nakasulat. So, alam mong involved silang tatlo, si Kate, si Vi, tsaka si Jinx. Pero, hindi mo alam yung story nila before talaga. Yung, alam mo lang is yung, malalaman mo lang na umpisang story is yung story ni Vi, tsaka ni Jinx. Kasi alam mo magkapatid sila. Other than that, kailangan mo magbasa ng lore para malaman mo lahat ng information para sa kanila. Ang maganda dito sa LoL, or yung Riot Games mismo, sila eh, parang pag gumawa sila ng laro, naririnig ba si Mama? Hindi naman. Hindi naman. Ayun, para pag gumawa sila ng laro nung Riot Games, siya eh, parang kung titignan mo yung details ba, ang galing nila mga Easter eggs. Ang galing nila story building, world building, mga ganun. Tama. Yeah. Kaya sabi ko, siya eh, yung LoL, yung mga cinematics, kung papansinin mo dun sa mga 2015, 2016, ang ganda na nung graphics nung yung animations. Tapos parang iisipin mo, kaya ba yun ng parang ang galing nila. Ang tagal ko nang naghihintay actually ng ng movie ng LoL, pero mas okay nang lumabas si Arcane. Kasi merong cinematic na ang ganda nung story, yung ando si Katarina tsaka si Garen. Yung naghahabulan sila dun sa woods. Sa gubat, ang ganda nung animation nun eh. Tas tagal ko nang hinihintay magkaroon ng movie, tas lumabas si Arcane. Di tsaka di ba bago pa sila nag-release nung Arcane, dahil nga sa sobrang effort nung cinematics, yung mga tao na mismo yung nagsasabi na asan yung gawan nyo na ng movie. Para gawan nyo na ng movie kasi ang ganda. Ang galing kasi. Kaya nga eh. Ang dami nun eh. Ito, tapos sa Arcane kasi, pwede na natin siguro, pahapyawan siguro muna.
story siya na ito yung maganda kasi parang hindi lang siya yung di lang umikot sa dalawang character eh. Ang dami, andun si Jace, si Victor, si Echo, si Jinx, si Vi, si Caitlyn. Side character lang si Vi tsaka si Jinx. Iba no, parang sa Act 1, sila yung main. Sila yung halos inikutan. Sa Act 2 hindi eh. Oo. More on, involved sila pero hindi sila pa rin yung main focus kaso iba eh. Feel ko parang nag-shift to to Hextech yung storya. Nag-iba yung napasok lang, na-involve lang sila pero ang main focus is Victor Jace. Parang ganun. Oo nga eh. Parang naano ko nga sa sobrang ito kasi sabi 'di ba dati dapat yung Arcane 5 seasons siya. Yun yung original plan. 5 seasons dapat yung Arcane. Pero sabi nung creators, ayaw nilang pahabain masyado. 'Di ba kasi kadalasan pag sobrang ganda nung first seasons, parang malaman siya. Tapos parang pag pinatagal mo ng pinatagal, sumasabaw na yung hanggang dulo. Parang magiging dragging yung story. Ayaw nila maging ganun. So sabi nila, mas okay na yung maging bitin yung pero siksik naman. Kompleto naman. Mas okay naman yung gagawin nila. Para if magkakaroon ng next, hindi na ibang na. Ibang region, mga ganun, no? Siguro, Demasian War na. Ano bang gusto mong region na i-explore nila next? Tingin mo? Yung Demasian Noxus War. Ang ganda ng Noxus yung gera kasi. Nila eh. Ang ganda ng Noxus, feeling ko Game of Thrones talaga yun eh. Parang ganun siguro yung mangyayari na yung storya nga ni LeBlanc na sa Black Rose si Pale Lady na wala daw talaga siyang parang palipat-lipat siya ng katawan. Kaya feel ko hindi ko alam yung story ng Black Rose eh. Pero ang alam ko parang na-infiltrate din nila yung Demacia. Alam ko merong part na na parang hindi ko alam kung tunay yung nabasa ko na parang pinalitan ni LeBlanc si Jarvan. May ganun ngang may nabasa ko ganun na Kaya parang ang ganda i-explore naman nila yung ibang lugar din. Feeling ko next yun kasi pinakilala nila si Ambesse. Noxian siya eh. Noxian, Tsaka ito yung gusto ko sa Arcane kasi yun nga sobrang galing ng writers. Yung characters sobrang balanse siya na parang di sila nag-overlap talaga na ito na-highlight yung kwento niya, na-highlight yung kwento niya, na-highlight yung kwento. Parang kahit na-highlight yung kwento niya, nandun pa rin sila eh. Kumbaga, nandun pa rin lahat. Oo, nandun pa rin lahat. Maganda yung pacing. Maganda yung pacing. Maganda yung introductions ng characters and yung complexity. Parang kung titignan mo, wala kang bias na magiging yung parang hindi lang siya masama, hindi lang siya mabuti. Hindi siya black and white eh. No, kasi isipin mo yung parang yung ginawa ni Jace sa dulo. May isip mo bang mali? O hindi? Ayun nga eh. Ano sa tingin mo? Tama ba yung ginawa niya o hindi? Sige, mamaya yun. Kasi baka i-connect ko siya mamaya saan. Hindi, ito muna yung sa umpisa. Kay Silco pa lang. Nung ginawa nila kay Silco. Sa umpisa parang alam mo masama siya eh, no? Pero yung kumbaga yung complexity ng character niya na parang gusto niya, naging tatay rin siya kay Jinx eh. Na parang gusto niya lang din i-mold si Jinx na kung sino talaga siya. Tsaka control niya rin yung zone eh. Oo, yung, parang sindikato parang, siya pero nire-respeto siya.
Oo, kaya nung nawala siya, 'di ba parang ang gulo-gulo na nangyayari sa ano. Oo. Sa doon. Kanya-kanyang Kanya-kanyang gustong kunin yung ganito, gusto kunin yung ganyan. Kaya parang ang gulo na masyado. Kaya yun yung parang masama. May masama siya pero hindi parang si Vander din. Oo. Hindi ganun naman din, sila gangster naman siya eh, parang di ba masama din naman siya eh. Kaya nga na hindi sila mabait pero hindi rin sila masamang masama. Kahit si Jace din nung una, yung mga unang 'di ba? Parang meron siyang ayaw niya gamitin yung Hextech na gawing weapons. Kasi nga ayaw niyang maging destructive. No, tas ginamit niya rin. Ginamit niya pa rin kasi talo sila eh. Wala silang shimmer. Wala siya magawa. Kailangan niyang gamitin. Di ba? Parang kahit si Vi, hindi naman siya mabuti lahat eh. Ay, hindi, sa bagay, parang siya yung isa sa pinaka mabuti si sa akin. Parang siya yung siya yung ang masama lang sa kanya, ang masama lang sa Anchor being parang Anchor being. ang masama lang sa kanya is yung ginawa niya kay Powder nung umpisa. Yun lang naman eh. Kasi parehas naman silang bata eh. Naman siyang choice eh. Pero more on may sense of justice siya kaysa sa diba? Si Caitlyn nga diba? Parang naging naging parang killer na dahil sa revenge. Kasi namatay nanay niya. Pero namatay naman si Vander pero hindi nagsisik ng revenge. Sa bagay, nga. Diba? Kaya medyo may sense of justice siya kaysa sa iba. Tsaka privilege si Caitlyn eh. Privilege. Spoiled brat. Spoiled masyado. Di ba parang dun, ang ganda nung pagkakasulat na hindi ka maka-choose ng side na ito talaga yon. Kahit si Jinx, di ba, may redemption arc siya na binubuo eh. Lalo sa Act 2, naging parang symbol siya. Parang more on about sa sa influence na nagagawa na niya sa zone. Sa zone, oo. 'Di ba parang pumatay si Jinx, ang dami niya napatay pero bakit gano'n? Din siya parang biktima siya ng circumstance na 'di ba may mental health problem siya. May psychotic tendencies na siya. Tas di lang siya talaga nasusuportahan. Hindi siya nababantayan. Hindi siya kung buhay pa si Silco siguro kaso hindi siya magiging Jinx kung di dahil dun sa mga nangyari. Hindi rin siya magiging Jinx kung nabuhay si Vander. Kung buhay si Iba ang lalabas. Baka mas kalmadong parang ganun eh. Tapos si Victor, ano ba yung niya? Di ba nung una, parang gusto niya i-cure yung sakit niya. Feeling ko si Victor, ang story niya is more on Dr. Connors. Hindi, sa akin parang iba. Mag-ano siya bigla. Di ba kunwari parang naging siya, Messiah. From Messiah, tas biglang flip siya ng ganun. Ito, na natin yung ginawa ni Jace. Ginawa ni Jace. Ikaw ba ay tinutopak? Tupak. O nagtatantrums? Tara, at pag-usapan natin ng inis, hate, senti, trauma, at baka kahit papano, kami ay makatulong sa'yo. Kung ikaw ay may topak o tantrums or both, welcome ka! Join us! I'm Kian. And I'm Geraldine. As we talk about topics that will surely give you topak and tantrums. Lagi niyong tatandaan, topak is human, to forgive is divine. That said, tantrums responsibly. Listen and follow us on Spotify. Bye! Ikaw, anong masasabi mo? Pabor ka ba o hindi?
ano siya feeling ko kasi 'di ba nung nakapasok si Jace dun sa yan yung ewan ko yan yung current timeline siguro. Feeling ko iba yung napasukan niyang world na yung Victor doon sobrang sama. Kung papansinin mo yung 'di ba parang may hallucination siya. May vision siya na void-like creatures. Feeling niya kasi hive mind din si Victor doon. Tapos pag nag-evolve sila magiging ganun. Kaya siguro feeling niya kailangan niya napatayin yung boss. Doon pa lang. Yung origin nung ano. Oo, yung hive mind. Parang, kaya, oo nga, no? Pwede. Kasi corrupted Corrupted pa rin siya di ba? Hex core. Parang na-corrupt din. Oo. Kaya niya pinatay na lang. Pero, nakakaano no? Ako feel ko nanggaling siya sa future. Oo, galing na para nakaglimpse siya ng future. Kasi may mga skin siya na parang future man, ganun, sa LOL. So, baka nga nakita niya yung future na yung mangyayari kay Victor, pag pinatagal niya pa is, magiging parang out of control. Oo, kasi nga may sariling buhay yung Hexcore Hindi siya nakokontrol Kaya pinatay. Kaya, nung umpisa, ayoko dun sa ginawa niya parang bobo Parang siya si Star-Lord nung Avengers. Yung malapit kasi, na matanggal yung gauntlet. Nakakainis lang na, alam mo yung nandun sa part na yung na-realize na ni Warwick kung sino siya yung ayun nga don't touch my daughter. Tapos, after a few minutes, sabi ko, yeah. After a few minutes, biglang magiging Warwick na umaapoy na. Naging feral Warwick na siya Oo. Parang turn yung emotions mo, nag-flip na lang. Ang bilis agad Parang yung control ni Victor, na lang ako. Yun din yung naramdaman ko kasi, di ba, Utopia, ang ganda Ang ganda nung nangyayari. Yung dating mga mahirap, yung slave, binigyan niya ng panibagong buhay yung mga drug addict sa Shimmer. Di ba, parang pinagaling ni Victor lahat. Tapos sabi ko, ang ganda nito Tapos dumating sila Warwick. Sabi ko, hindi to matatapos ng maganda. Parang ganun nararamdaman. Ang akala ko pinaka-akala ko noong una, kasi dumating sila Embesa, di ba? Kala ko doon magkakagulo. Hindi ko in-expect si Jace. Yung nakita ko nandun yung Noxus, alam ko nang magkakagulo na ang ina-expect ko papatayin nila lahat ng tao doon. Yun yung kala ko din, yung mga ganun. Pero hindi ko alam na gagapang si Jace. Si Jace pala yun. Si Jace. Yun nga yun yung sabi ko, galing parang di ko in-expect yun Kala ko talaga Noxus yung magiging main dun main villain dun sa Utopia ni Meron pa namang Echo Heimer na nawawala. Nandun pa si Echo tsaka si Heimer. Na ang power ni Echo na is turn back time. So, yung Z-Drive. Nag-expect ako na may mangyayaring turn back time. Sino bubuhay nila? Si Victor. Feel ko hindi mabubuhay si Victor. Feel ko mag-evolve si Victor. Mabubuhay siya kusa, ganun. Hindi ko alam Pero parang, kasi, kalabat siya Masama yung aim niya. Hindi, alam ko kung ano yung lore niya kung bakit siya naging ganun pwede natin pag-usapan yun yung sa last line niya. Yung ginawa. Ang ganda nung last line. Final. Glorious evolution. Pero ang ganda nung yung 'di ba yung sa gear, yung may corrupted tapos ganda ng metaphor nun na parang ganito yung mga tao talaga, parang unstable, lalo na pag may human emotions, may rage, may ganito, may ganyan, may chaos. 'Di ba parang doon yung sabi niya, I think I can understand now
Para ginanon niya yung dulo. Aalisin niya yung emotion niya. Oo, yun. Magiging ganun siya, yung emotionless machine na siya. Na parang yun talaga yung fully Victor na. Wala na siya emotion. Sana makita natin. Ay, may lumabas na skin sa LOL eh. Baka ganun yung magiging itsura niya. Baka nga. Arcane. Parang Victor rework na kasi, tas baka Arcane skin yung lumabas. Baka nga Arcane skin nga. Feeling ko ganun mangyayari na parang sinisira lang tayo ng human emotions eh. Parang ganun eh. Kaya siya gagawin niya siguro yung hive mind niya. Wala talaga emotions na yung Para siya magiging Ultron. Parang ganun. Baka yung mga nahawakan niya maging ganun. Baka nga. Feeling ko magiging ganun. Kasi parang unstable nga daw yung emotions eh. Parang hindi siya dapat hindi siya nakokontrol. Kaya yun yung gagawin niya siguro. Baka Pero na bad trip talaga ako kay Jace eh. May ban rate ngayon hindi ginagamit si Jace. Pag nag-aaram nga kami, alam ginagawa ng mga tao. Pag may Jace, hinahayaan nila, pinapapatay nila. Kill Jace, ginagano nila. Rin ako eh. Nag-main Jace din ako dati. Kaya, bias ako. Okay lang. Okay lang. Hindi, Tapos, yung Act 2 tsaka Act 3, ay, yung episode 2 and 3 sa Act 2, medyo naiyak ako dun eh. Naiyak ko yung sa Kay Vander o yung kay Isha? Kay Vander. Yung nakilala niya si Vi. Grabe yun. Yung hindi na lumaban si Vi after. Oo. Yun. Parang iba yung emosyon dun sa scene na yun. Sabi ko, 30 years old na, ganun na maiiyak ako. Mga emosyon na, dali na mag-emote. Grabe, sabi ko, ba't ganun? Grabe yung scene na yun. Grabe yung scene na yun. Ewan ko kung bakit ang bigat. Pero, yung kay Isha, sa akin eh. Naiyak din ako dun eh. Ako sakto, may red flag na eh. May red flag na. Oo, kinausap siya ni Jinx. Ever since yung came into alam ko na. Kasi ako, yung animation, parang diba, Vi and Jinx ulit na little siya. Tapos gano'n na naman. Matotrauma na naman siya. Feel ko, ang mangyayari, babawi si Jinx eh. Hindi makokontrol ni Vi yan. Yung parang mag-rebel na naman siya. Ibabawi niya naman niya sa taas. Diba nag-lay low siya? Oo. Nag-lay low siya kasi, masyado na siyang mainit sa mata ng mga enforcer. Feel ko, lalaban uli siya. Babalik siya, tas susundan siya ng mga Zonites. Magkaka-revolution ulit. Feel ko war yung yung Act 3 eh. Feeling ko, yung pa nga may Black Rose pa, di ba? Di ko alam pa. Kasi parang, pa lang pahapyaw pa lang yung Black Rose di ba? Hindi pa siya, Baka hindi na siya sa Arcane baka sa susunod na Sa susunod na, no? Oo, pero tapos na yung Piltover. Next, Piltover please. zone. Sana nga, ang ko lang, ang hirap lang inaabangan ko si Blitzcrank. Wala pa. Parang si Oriana nga, wala pa, tulog pa eh. Iniisip ko nga sana pagbalik ni Echo may Blitzcrank na Parang gano'n. Parang gano'n. Gusto ko kasi... ang iniintay ko, yung tangke ni Singe lumabas na. Para magdadala siya ng si Singe poison. Pa, ang ganda nung ginawa niyang Hindi mo siya masasabing masama siya na hindi. Selfish siya pero yung ginagawa niya para mabuhay talaga yung anak niya. Yun lang pala yun. Na kaya ang dami magiging robot din naman. Oh. Sino kayo gagawin robot dun? Pagka mag-stick sila sa lore, si Singe talaga. Parang hindi kaya ni Singe gawing ganun eh. Hindi, kung magkaka-budget siya Magkaka-budget siya dahil kay Mbesa
Na fully robot? Oo. Baka mahawakan ni Victor. Feeling ko hindi na gagalawin ni Victor eh. Si ano na yun eh. Kasi feel ko more on si Singe parang more on experiment eh. Hindi Oo nga no. Hindi mechanical eh. Kaya hindi ko nakikita sa kanya na magagawa niya si Ori ng siya lang. Pero siya yung dun sa lore, si Singe talaga. Kaya nga eh. Yun nga eh, no? Yun yung na-introduce kasi kay Singe parang mga ganong weapons eh. Hindi ko rin. Pero, baka tuluan siya Heimer. Baka tuluan siya ni Heimer. Feel ko si Heimer. Ni Heimer. Labo. Labo eh, no? Naligaw nga si Heimer, di pa nagpapakita eh. Naawa nga ako nung nabanish siya sa council eh. Para sa kasing teddy bear na baby, tapos pinaalis sa Naawa ko dun eh. Grabe. At least nakilala niya si Echo na natutulungan niya. Yung pa si Echo. Isa din sa favorite ko si Echo nung lalo sa cinematic. Ang ganda ng mga ginagawa niya sa cinematic nun eh. Kaya inaabangan ko din si Echo eh. Cinematic. Tawag dito. Yung sa feeling ko si Warwick, hindi ko alam kung magiging fully wolf siya. Yung ganun yung Oo. Kasi ngayon mukha pang tao eh. May pagka siya eh. Tao pa eh. Ewan ko mag-evolve siya ng Kasi wala pang eh. Pa siya. Feeling mo ba mamamatay siya sa ginawa ni Asia? Hindi. Malakas si Warwick eh. Malakas si Regen nun eh. Oo, nagre-regen. Malakas lifestyle nun eh. Nagre-regen yan eh. Yung pag yung nag-aamoy ng dugo. W. Aalis ka na eh pagka tumatakbo na. Maririnig mo kasi yun sa game eh. Tumatakbo na siya, malapit na eh. Fail ko. Siya lang yung mamamatay dun. Iligtas si Warwick eh. Kasi alam niya naman yung halaga ni Warwick kay Jinx eh. Pag yung dalawa namatay, lalong yari. Hindi, ang isipin mo, ang endgame pa rin ng Arcane is yung League of Legends. Sa bagay. Side character naman kasi si Asia. So, yung mga nasa League of Legends na character, ibig sabihin, buhay pa rin talaga. Mabubuhay sila sa TV show. Kaya feel ko si Isha lang mamamatay. Yun nga eh. Naawa talaga dun sa bata. Kaya anong una, iniisip ko, mamamatay to si Ambessa. Hindi naman to, Tapos nirelease nila sa liga. Ginawang champion. Ginawa nilang champion. So, hindi to mamamatay. pa. Ang galing ni Ambessa eh, no? Parang siyang Game of Thrones na hindi siya yung parang puro brutal lang. May siya eh, manipulation na ginagawa eh. Pero mukhang nawawalan na siya ng control dahil nawala na si yung isa niyang anak. Oo, si Rectus ba yun pangalan? Medyo kanang kamay niya. Si Mel. Dahil nawala si Mel ba yun? Babaeng Babae? Yung kinuha ni LeBlanc. Okay. Si Mel. Anak niya? Si Mel. Oo. Nung nawala yung anak niya, parang nagiging mas strong yung atake niya sa mga decision niya. Tapos si LeBlanc pala mismo talaga yung si Ambessa. May nakita nga ako yun na kaya nag-survive daw sa rocket si Mel, si Jace. Kasi gumamit ng Solari si Mel. Kasi parang namana niya daw yung Solari. So, nag-activate yung Solari. Di ba zone niya yun? Naka-zone niya. Ironheart of Solari. Yung Ionia pa, nung ganda rin ng Ionia eh. Iba pang story rin yun. Grabe. Targon. Targon pala kay Leona, no? Targon ba yun? Hindi ko sure. Ionia pala sila Yasuo, yung mga ninja. Maganda rin yung story ni Shen tsaka ni Zed.
Kaya nga eh. Kahit yung Shurima sila Azir, sila Renekton Nasus. Oo. Ang dami maganda. Bilgewater din. Feel ko hindi sila mag-Demasya Noxus next. Iba naman. Iba. Malayo sa Piltover siguro. Sana medyo nabobore ako sa ano. Ano ba yung sila Ash sa yung Snow? Fredgelord. Fredgelord. Pero medyo naboboring. Parang boring dun eh. Yung isang tao dun na yung may shield, kala ko una si Brom. Oo nga kala ko si Brom. Fredgelord to dito. Hindi pala. May shield lang siya. Parehas lang. May shield. Nandun lang siya. Natatawa yung kay Leonardo, yung nakaganon na meme. Bro. Peke. No. Natatawa ako. Iba yung pangalan niya Nasa TFT siya Iba pangalan niya. Nakakagulat yung kay Maddie tsaka si Kate. Biglang may ganun pala galawan ni Maddie, no? Kaklose niya si Bai, tapos bilang pala. Ginawa tuloy siya rebound. Hindi rebound. Si Kate, di ko alam. Parang wala siyang walang control. Yung art niya. Hindi, at least yung last, di ba parang bigla niyang tinulungan si Vi. Oo nga Nakita ko sa trailer silang lahat magkakatulong Pati si Jinx kasama nila? Wala si Jinx. Si Jace, si Kate, Vi. Jace? Si Jace, nandun na. Hindi ba nila alam kung anong ginawa ni Jace? Hindi nila alam. Yun, nandun siya Pero dapat magagalit si Vi dun, syempre, kay Jace. Oo nga Pinatay niya yung papagaling sa papa niya. Pero hindi na. Baka may mangyaring iba about Hextech. Feel ko Hextech yung isang main thing na mangyayari sa Act 3. Oo. Ano kaya yung Hindi ko siya Hindi ko siya masyado iniisip kasi parang mataba utak nung writers Kasi nasa-surprise ako sa Oo nga parang may lore pero pwede nilang paglaruan Pwede kasing baguhin lang ng Riot bigla yung lore Oo. Pwede nilang baguhin yung ibang details. Kaya, ang hirap ma-predict ko na mangyayari. Si Silco, wala talaga sa, sa lore. Wala naman talaga. Dinagdag talaga nila. Pero ang ganda nung pagkakagawa kay Silco. Yung kay Warwick, parang, parang... medyo accurate naman. Na tao talaga siya dati. Oo. Nasa voice lines niya rin na, Oo. May dalawa daw siyang anak, ganun. Ang galing parang connected talaga. Kahit yung dati, talagang binild nila dun sa hunang ginawa nila. Yung napanood mo yung cinematic ni Warwick, yung tumalon siya sa parang cage. Saan? May parang 1 minute video yata yun, yung bagong rework si Warwick. May pinakitang ganun. Di ko maalala kung napanood ko na. May ganun. Tapos, kung papansinin mo yung nandun sila sa jail, same na same yung shot dong tumalon siya. Galing. Galing nun. Galing. Galing nung pagkakaga. Tignan mo. Warwick rework. Makikita mo yung yung tumalon siya sa parang cage. Parang Teka. Saan na ba yun? Wrath of Zone ba yun? Wrath of Zone yata yun Wrath of Zone. Sa Wrath of Zone, medyo may pagkatulad dun sa may pagkatulad dun sa nangyari kay yung tumalon si Warwick. Yung unang nakita ko yung itsura ni Warwick dun sa Arcane. Parang hindi sold sa akin kasi yung mukha niya flat. Flat, no? Flat. Para siya si Beast sa Beauty and the Beast. Pero
umokay nung ano yung pagkalmado siya, yung nandun yung pa rin yung itsura ni Vander. Kaya nila pala ginawang ganun kasi may pagka-Vander pa rin siya. Kaya ganda nung nakita mo yung in-announce ng Hot Toys ngayon. Yung Jinx? Kita ko, ang ganda nga eh. O-order nga ako eh. Magkano? Meron akong in-order eh. Wala pang presyo. Pero meron akong in-order kasi dati. Parang third party siya eh. So, hindi official. Pero Jinx din. Search mo. Boom Girl 1 Toys. Boom Girl? Boom Girl. Boom Girl? Boom Girl. Hot Toys? Hindi. 1 Toys. 1? 1. As in 1? In 1. As in 1. Ay, ang ganda rin. Mas gusto ko tong okay din. Parang head sculpt nito. Ito, in-order ko na. Dapat ang release nito, Q2 2024. Kaso minove nila. Hindi ko alam bakit. 14,000? Third party siya. Putang ina. So, baka yan na yung presyo niya ngayon kasi sold out na. Okay. Noong una, magkano siya? Ako mga 10K siguro. Nadagdagan na ng 4K. Pero ang ganda. Kasi sa sold out na yung pre-order. Mas trip ko yung head sculpt niya kaysa dito sa nirelease ng Hot Toys. Oo. Pero mas gusto ko yung accessories ng Hot Toys. Buo kasi. Buo kasi. Considering na ako kung ba't di nila sinimulan sa Arcane yung mga laruan nila mas sinimulan nila kay kay Kai'Sa. Nag-release silang Kai'Sa. Bakit kaya, Nag-announce sila ng Ash. Alam ko, ang target market nila is China. Mas sikat sa China ata si Ash tsaka si Kai'Sa. Pero yun pa lang. Dahil siguro sa kila Uzi, yung sa LoL kasi sa tournament. Usually si Kai'Sa tsaka si siguro yung heavily nagagamit nun. Ash? Ginagamit sa sa mga tournament. Sa mga Chinese teams. Sila yung ginagamit nun. Kaya siguro mabenta siya. Kaya siguro. Pero mabenta yung sa Korea, yung KDA. KDA, oo. Hindi ko alam kung nagka-KDA yung Hot Toys. Ewan ko, ang may KDA ba? Nila Hot Toys? Hindi ko sure eh. Pero at least, nakuha nila yung licensure. So, pwede sila mag-release. Depende na sa kanila kung anong gusto nila kunin. Ang lupit nga ng ng LOL sa branding. Nakagawa sila ng girl group na out of nowhere. Pero ang ganda nung ganda nung ginawa nila. Ang ganda ang angas nung nila eh. Sino pa ba yung KDA? May KDA. Boy band din eh. Sila Echo. Ay, Echo ba? Alam ko nga eh, may KDA na lalaki na skin eh. Pero hindi KDA tawag sa kanila eh. May boy band na Yung unang kinig ko nga sa KDA, hindi ko alam na Na LOL sa LOL. Hindi, alam ko sa LOL, pero hindi ko alam yung kasi yung nakikinig ako dun sa girl group na bago eh. Hindi naman bago. Bago akong narinig yung G-Idol. Dalawa doon, dalawa doon kumanta ng KDA. Kasama sa KDA. Tapos hindi ko alam na, hindi pa ako fan nila before. Fan na nila ako ngayon. Sana tagal ko nang alam. Yung 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 boy band, yung Heartsteel naman. Sila, may KDA na Heartsteel yata yung pangalan. Tignan mo, Heartsteel. Sila Seth, si Keisante, Yone. Tapos meron yung kila Echo din. Yan ba yun? Yung True Damage yata yung malupit yung kila yung iba yun, yung True Damage yung banda yun eh.
Oh, pero may Heartsteel din. Ay, hindi True Damage. Pentakill pala yung banda. Yung banda yung, Pentakill ba? Oo. Yung parang EDM yung EDM naman yung True Damage. Na naka-collaborate nila yung Louis Vuitton. Grabe. Oo, meron. Tignan mo yung kay Kiana. Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin, pero make it aesthetic. Makabayan, pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Kaya? Nag-release sila ng bag niyan. True Damage yung ano. Ang lupit nila, grabe. Di ko alam paano nagagawa yun. Kaya lupit ng branding ng LOL eh. Kaya umabot ng 2 million. Sa'yo eh. Galing, di ba? Uy, Louis Vuitton yung niya. Di ba? Yung weapon niya. Sabi sa'yo eh. Di nagbayad yung LOL para dito. Yung Riot. Hindi mo alam kung sino yung binayaran. Yung LOL ba o yung Louis Vuitton? Yun nga. Diba? Yung Pentakill gusto ko kahit cameo lang eh. Sa kunwari sa ibang storyline. Kaso modern na sila eh. Hindi na sila yung parang sa eh. Hindi siya, pwede siya sa Piltover, pero yung parang nag-cameo lang. Tapos Pentakill yung kumakanta. Parang ginawa nila dun sa Masyado nang magulo yung Ay, oo, tama. Di ba? Pinaka-cameo nila Imagine Dragons. Hindi nga nila binago yung Insekto. Hindi nga nila binago yung opening. Yung opening song. Ang lupit eh. Bagay na bagay eh. Hindi eh. Nag-expect ako ng bago eh. Yung sa season 2. Sa season 2. Nag-expect akong bago tapos tumagtag. Ayun pa rin. Pero okay lang. Feeling ko kasi mahal. Mahal yung bayad. Mahal na Imagine Dragons pa ulit. Meron pa Linkin Park. Kinuha nila sa episode 1 eh. Yung Heavy sa Crown. Ang daming kanta nung Ayun pa. Yung parang soundtrack nilang gaganda. Iba-iba. Ang ganda ng pili. Sakto talaga lahat. Ipapanood. Hindi ko pa uli napapanood yung Act 1 eh. Nalagay ko na sa list ko yan. I-rewatch ko. Nirewatch ko to nung nakaraan eh. Ulit. Pero ang ganda lahat ng soundtrack nila. Solid eh. Walang patapon eh. Walang patapon. Doon mo makikita na out of passion talaga yung ginawa nila eh. Ito yung nagagawa ng passion na may pere. Kaya passion lang. Pera. Passion lang pero walang pera. Ito dati yung gawing inspiration ng MCU. Dami-dami yung pera, basura yung nilalabas nyo. Hindi ba kayo nahihiya sa Ay, ito, trivia pala. Sinimulan yung Arcane 5 tao lang. Yung Fortiche, yung French, artist sila. Galing, di ba? Tapos naging parang 200 to 300 artists na. Binenta nila sa Netflix. Pero yun, kasi sila pa rin yung main animator, yung Fortiche pa rin. Kasi nung nakita ko yung BTS niya, 'di ba, yung style nila hindi sila yung fully 3D. Hinahan paint pala yun kada Parang nga yun din napansin ko parang hindi talaga siya 3D. Oo.
Na kaya parang doon ko nakita nagpe-pay respect talaga sila sa mga artist. Oo. Dahil ang dami nilang kinuhang artist. Sana well paid. Mukha naman kasi parang sinabi nung ewan ko, sila naman spokesperson. Pero yun nga, talagang pinipaint nung kahit yung mga artist kasi in-interview. Dun sa behind the scenes kung paano ginagawa. Sasama nila yung 3D animation tsaka 2D elements. Para yung sa kila Miles Morales na Spider-Verse. Oo, Spider-Verse. May pag-ganon sila na parang kada May pag-ganon nga oo. Tapos pinipaint pala talaga nila. Grabe. Galing. Kung may pera ka lang, sarap makuha no. Yung artwork lang, no? kahit yung few scenes lang nung nagawa nila. Oo. Siguro. Ipapa-frame mo lang. Tapos pag may bumisita. Sino kaya pwedeng punta ka sa French daw eh. France daw eh. Sila yung galing sa original na artist. Oo nga eh. Isaya sa Pwede kaya nila ibenta yun? Kaso pagmamayari ng Arcane na yun eh. Siguro hindi ngayon. Hindi pa ngayon. Or baka yung first few test drawings. Ang ganda nun. First few test, tas nasa iyo yung artwork ng Tapos ipapa-frame mo. Ito nga pala yung test drawing ng Arcane. Sana mag-release pa sila kaso 3 years na naman. Oo nga. Yung alam mo ba kung gaano katagal nila ginawa yan? Yung Arcane pa. Parang 8 years in the making. Yung first season. Bago siya na naging yung first Arcane. 8 years pa siya na in development. Okay lang, kung wala kasing nagbabayad sa kanila eh. Ganun katagal talaga. Oo, kasi for sure pinitch lang nila sa Netflix tapos buti kinagat na Netflix. Pero ang ganda, buti talaga ginawa nila yun. Iniisip ko baka bilhin na naman ng Disney to eh. Wag na. Hindi, wag na hawakan ng Disney. Bigay nila yung pera, pero wag nila hawakan. Di ba? Parang lang nila, mag-trust sila dun sa animators, sa creators. Imposible. Sa bagay. Pag nahawakan na ng Disney, iba na eh. Wala na. That's it. Parang nangyari sa Star Wars, sinirahan eh. Nangyari sa Hindi ang nung Star Wars na yung sa Mandalorian, okay eh. Oo, pero yung binigyan iba, sila ng hindi ko alam nangyari. Hindi ko alam nangyari, but kahit naman yung mga bago MCU na series eh. Hindi ko rin alam nangyari. Nang hinawakan na. Kaya, pero nagkaka-release ng bagong movie ng Star Wars eh. Na naka-focus dun sa storya nila ng Mandalorian. Mandalorian and Grogu. Wala, simula nung hindi ko na nasubaybayan. Ang dami na kasi nangyari sa Star Wars. Simulan mo yung Mandalorian. Yun lang ang maganda ngayon eh. Tapos ba siya o parang continuous pa rin? Tapos siya in a sense na nagpahinga lang sila sa isang Kasi bounty hunter siya eh. So, tatapusin ng isang storya tapos ibang naman. Ibang okay. Tapos parang nagko-connect lang siya sa isang malaking storya na yun nga yung sa movie. Pero ikaw, okay. Ito, sa Arcane, balik tayo. After ng Arcane, ano yung gusto mong makitang i-animate nila next? Ano ba? Gusto ko sana yung yung Valorant kasi gusto ko sana. Kaso masyado pang maaga. Maaga pa. Baby pa sila, baby. Anong ba? Ang ganda nga nung Valo sana. Ang ganda nga nung Ang ganda rin kasi cinematics nila eh. Cloning basta Riot.
Kumbaga, two different worlds yung yung nagsama sa Valo Ano ba? Wala, actually, League lang yung inaabangan ko talaga dati na gawa ng gawa ng animation. Kasi yun lang din yung matagal kong nilaro. Ano ba yung game to Kung ano yung tingin mong pero feeling ko kasi sunod niyan dahil nandyan nga yung Noxus Baka Noxus yan yung susunod. Pero ko itutuloy nila kung ano mang sisirain ng Noxus. Baka ganun. Animate the old Freljord. Maganda ba Freljord? Parang medyo na sa Freljord Hindi ko sure. Si Sejuani yun, Brom. Si Olaf. Ash. Bolivar. Naduburingan ako Wala. Ara siyang Hindi alam mo yung old Viking na ganun. Mga ganun yung Pero, okay ata. Okay naman siya, pero parang mas gusto ko pa yung Shurima. Kahit nga Bilgewater Kasi, lang din to Ako dito si Brom, so Brom is good. Si Brom na sa Freljord Brom and Ash. Hindi ko ano ba yung nila? Hindi ko rin maano yung story nila Hindi ko actually alam yung story nila. Kasi yung binasa ko lang ng mga ng mga lore yung lore ng mga ginagamit ko. Yung mga ginagamit mo lang. Which is Garen. yung kay yung tawag dito yung kay Ruination. Yung si Lysandra. Iba pa yung Ruination. Parang hindi na nila nasakyan masyado na yun Panood ko yung cinematic na mukhang okay yung mukhang okay din kaso masyadong parang malaking Oo, malaking story siya. Yung parang buo na lahat Buo na dapat lahat yun Parang main villain si Viego na nun Kamusta mga mahihilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Ken Zero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Na lang, Noxus Demacia War na lang talaga. Yung time daw ni Lysandra para makita yung The Watchers. Ano ba yung The Watchers? Hindi ko rin alam yung The Watchers. The Watchers. Na lang, hindi ko lang alam yung sa Freljord. Wala tayong alam sa ibang dahil napakaraming lore. Gusto ko kasi sa Bilgewater sila Gangplank tsaka sila Graves. Parang nakakatawa sila Parang pirate. Sila Pike. Pili ko nakakatawa sila. Misfortune. Sila Awi, mga ganon. Nalala. Yung Yordles ba sa Ionia din? Sila Timo. Yun ang di ko sure. Parang dun din yata sila Pero parang gusto ko silang makita in animation ang Yordle. Cute kasi sila. Kasi maliliit sila. Pero mukhang mukhang halo-halo sila sa iba't ibang lugar parang si Papi sa Demacia. Si Corky sa si Heimer nasa Piltover din. Piltover. Si Timo yata sa Ionia nga talaga. Si Kennen pala. Kasi siya ninja. Ionia ba yung yung mga ninja?
Si Shen. Akali. Si Shen, kala Shen. Akali. Oo. Akali. Ninja ba si Irelia? Hindi pero parang warrior siya eh. Para siyang China eh, yung iyo niya. Si Timo ba doon? China, Japan. Hindi ba siya saan siya? Parang kasama ni Ez na nagte-treasure hunt lang. Parang sa Shurima, nag-ano lang siya. Lumilibot. Parang naglilibot-libot lang, oo. Hindi ko rin alam. Si Tristana siguro sa Bilgewater siya. Baka lang. Darkin War. Sino ba yung Darkin? Si ano lang naman si Aatrox, tsaka si yung aso, yung bago. Tingnan natin. Yung Adventures of Rise nga pala, yung una, yung palipat-lipat siya dati. Napanood mo ba yung cinematic na yun? Ni Rise? Teleport siya ng iba't ibang lugar. Daming cinematic eh. Hindi kaya si Rise yung nakita ni Jace? O si Victor din yun? Hindi ata eh. Si Victor din ba yun? Baka si Victor din yun eh. Yung nagmamagic. Tingnan natin. Yung si Riven din, maganda rin Ay, oo. Kala Yasuo. Oo nga pala, yun nga pala siya. Ito yung gustong-gusto ko dati panoorin. Isa sa cinematic. A New Dawn na cinematic. Ano yan? Sinong ano yan? Wala, laban-laban sila. 5v5. Cinematic 5v5. Okay. Gets. Nakita ko. Yung nasa forest. Yan yung lagi ko pinapanood dati. Ang ganda nga yun. Yung Awaken din maganda eh. Yung kila Riven nga yun. Halos lahat nga na soundtrack. Noxus team pala tong kalaban nila sa Anyo dun eh. Ha? Noxus team. Noxus. Sila Katarina, Darius, Draven. Sino pa? Pero mabait yan si Darius, feeling ko sa umpisa eh. Or talaga mabait siya eh. Gusto niya kasi i-share yung crown. Gusto niya ba i-share yung crown? Sabi niya. Sabi niya. Feel ko ang nag-i-instigate ng war si ang Black Rose. Si Mordecai, sir. Ganun. Baka. Noxus din yun. Si Swain pala. Kasi nga, kaya nga 'di ba parang inano ni yung kay LeBlanc na yung inano niya si Jarvan para lang ata maggera pa rin eh. Oo. Yun ata yung ginawa niya eh. Sipin mo nandun sila sa ganun, yung may chains na rose. Feeling ko mag-iisang yan, kada region lang. Kunwari Damacia, isang lang, region. Yung big bad nila sa Damacia, si Sylas eh. Si Sylas yung kalaban nila dun eh. Tapos nagulat ako, malaki pala talaga si Galio. Kala ko lang siya. Malaki eh. Tingnan mo pag nag-ulti, di ba? Mabagsak. Higante pala talaga siya. Higante pala talaga siya. Malaki talaga siya. Nasa animated din yun, di ba? Nasa isa sa animated. Naku, maglad. Malaki. Si Malphite sa siya siguro, Aeonia. Malphite. Aeonia yan. Runeterra. Aeonia siya, Siya, manalit. Sino ba yung nasa Ixtal? Hindi ko alam. Actually, ang dami kong di alam sa lore ng League. Malawak na kasi. Ixtal regions. Mga magic to. Sino? Yung sa Ixtal. Sino? Who is from Ixtal? Sila Malphite nga. Si Nico, Nidalee, Kiana, Rengar. Nidalee? Skarner, Zyra. Okay. Mga may magic. Sila yung mga
Ay, naalala mo yung Odyssey? Naabutan mo pa ba yung Odyssey skins? Odyssey skins. Yung para silang Guardians of the Galaxy. Yan yung gusto ko gawin din nila ng animated series. Yung parang nanggagago lang. Yung oo. Para silang Guardians of the Galaxy lang. Mamahalin to eh. Ayaw mo yung Star Guardian? Anime, pwede yun. Anime na Star Guardian. Odyssey, mamahalin to. Para pero ang ganda nung graphics nila dyan, di ba? Parang ang galing yan eh. Ganda yung recall, maganda yung Yun yung isa sa mga pwede nilang gawing series na Mukhang puro origin story lang gagawin nila eh. Magastos no? Magastos kasi. Kaya puro kasi mag-i-skin pa sila eh. Paano? Feeling ko naman ngayon dahil nakitaan sila ng magandang reviews talaga. Sana may mayaman na mag-sponsor sa Feel ko kumikita naman sila. Kumikita sila pero nakapagod din kasi yan eh. Pagod din yan eh. Pero sana nagtatrabaho sila for the fans. Oo. Kasi binigay. Pero okay lang kung tapusin na nila yung Arcane. Okay lang sa akin. Kahit walang sumunod. Kasi ibang ibang story lang. Kahit hindi na sila mag-release, parang at least pinagbigyan na nila yung fans na gumawa sila ng ng sariling ganun. ng something. Akin din, okay din. Lang. Na lang ako, parang napapaisip pa rin ako kung anong mas maganda pang storyline. Kaya mapapaisip ka lang kung anong gusto pa nilang gawin, yung anong pwede nilang gawin, pero kung tatapusin nila dito, yeah, it's fine. Maganda naman eh. Parang masterpiece talaga yung nila. Akin okay din. Kahit di na nila parang kahit di na nila ituloy. It's okay. Pero tingin mo sa last na act may mamamatay, tingin mo? Wala sa main character. Kasi nga yung endgame ng TV show, endgame niya, League of Legends. So, wala mamamatay. Kung papatayin mo sila sa Arcane, paano sila napunta sa League of Legends? Sa bagay. Pero palang point ng ng League of Legends? Kung ano yung nilalaban nila? Yun nga hindi ko rin alam eh. Yung yung Arcane. Sinisira nila yung Hindi ko rin alam eh. Pero yun at least yun yung yun yung future, kumbaga. So, buhay sila. Walang mamamatay. Si Isha, wala na. Baka, na. Powder na. Powder na. Powder tuloy. Nakakaiyak yun eh. Galing nila. Parang, hindi ko alam paano nila inisip yung ganong storyline na parang buong-buo pa rin siya. Kahit siya compress yung na-compress nila yun eh. That 5 seasons. Ang lang, ginamit lang bakit nila pinasok si Isha. Ginamit lang talaga nila para greater purposes ay si Jinx, feel ko. Feeling ko redemption arc niya sa dulo yan. Redemption. Revenge arc sa dulo. Sino i-revenge niya? Si Warwick? May galit na siya sa Noxus. Galit na siya sa Noxus. Pero di naman Noxus yung pumatay sa kay Isha, tsaka kay Noxus yung sumusugod eh. Pero di niya alam si Jace yung hindi nila, wala yun doon. Kasi feel ko kahit
kahit hindi tulungan ni Victor si Warwick, may ano pa rin siya, kahit papaano may galit pa rin siya sa Noxus. Hindi, yung kumbaga pag kahit hindi tinulungan ni Victor ibalik yung memories ni Warwick, parang meron pa rin siyang memories na konti about kay Vi tsaka kay Jinx na kaya nilang magamot over time. Oo. Kaya kahit nag-out of control si Warwick doon, feel ko kaya pa na rin nilang iyan. Mababalik pa rin. Kaso parang ang daming nangyayari kasi sa paligid eh. Andun si Noxus. Na tinatry siyang kunin. Kaya siguro na out of control na. Feeling ko makukuha pa rin siya ni Sinch eh. Gagawin na talagang wolf. Baka gawin ng wolf. Pero feel ko yun na yung max form. Yun na ba yung max form niya? Yun na yun. Sino ba ginawa ni Sinch pa? Sila Zack, ganun. Zack. Natulungan niyang gawin. Sila Twitch. Urgot. Mahilig siya sa experiment eh. Sila Dr. Mundo. Baka yun yung mga natulungan niyang ginagamit ng mga to. Mga pwedeng maging character. Pero yun siguro, bukas naman na eh. Malalaman natin eh kung ano malalaman natin bukas. Panoorin na agad. Sino kaya? Hindi ko alam. Basta hindi ako nag-expect. Ayoko mag-expect na ayoko rin manghula ng mangyayari. Ayoko rin manghula eh. Pero may trailer kasing lumabas eh. May trailer na lang. Trailer Arcane. Nakalagay kasi doon parang magkakakampi ulit silang tatlo eh. Arcane Active teaser. Kakalat pa yung Shimmer. Siguro na, 'di ba dahil nga may kontrata na siya kay Sinch. Gagamitin niya si Sinch sa Boy pa si Victor. Boy pa nga. Magkalaban na si Embesa tsaka si Caitlyn eh. Ganda nung dagdag ni Embesa. Putik. Mga out of control na to si Jinx uli. Sabi sa'yo, gaganti yan eh. Hindi, pero feeling ko magiging kakampihan sa dulo. Yung mga comment, Echo, please save us. Hey, rewind time. Feeling mo hindi, sa bagay, kung nakapita sa future eh. Kaya niya na. Pero, andun si Jace, mukhang nasa sarili naman si Jace. Nasa table sila. Tingnan natin. Bukas naman na. Wala. Hindi na matagal lang hintay. Okay na yan sa bukas. Papakinggan na lang nila to. Oo. Pakinggan nila to. Yun siguro, yun na muna, no? Ano ba? Wala naman na siguro. Wala na. Ang lalim kasi talaga nun, lore. Na kung aalamin mo lang talaga, dun mo lang malalaman eh. Kung gusto nyo tignan yung mayroong website yung League of Legends, yung map. Dun makikita nyo yung lore. May overview dun. Galing nun. Ma-check nyo na lang. Yun na lang muna. At lumalalim na ang gabi rin dito. Sige. So, siguro yun na, no? Sana, salamat sa mga nakinig. Shoutout sa 5K viewers na nagstay. Sorry kung baka na-spoil kayo. Pero dapat alam nyo na sana na spoilers. May isang linggo na eh. May isang linggo na eh. Tsaka sinabi ko dapat pagka manonood kayo nito,
ano na, ingat na kayo sa spoilers. Balikan nyo na lang ulit. So, yun. May ipapromote ka ba? Anything to promote? Follow nyo lang yung page ko, Big Boys TV, please. Nakalagay naman dyan yung Big Boys TV. Okay. Kailangan ko lang ng 100 likes po para makapag-live po ako. Para makapag-live na. Hindi ako makapag-live. Hindi nyo try sa Twitch, sa YouTube. Baka mag-try ako sa YouTube eh. Kaso, ang gulo kasi nung hindi ko pa naayos yung OBS ko. Pag naayos ko na. Ayun. Yun lang. Ayun, follow nyo guys yung Big Boys TV. Sa 5K viewers. Sa 5K. Kahit 100 lang dun sa 5K viewers. So, yun. Tignan nyo na lang sa description. Salamat sa mga nanood. Salamat sa mga nagstay. Ayun. Tapos, yung suot ko ngayon, merch natin. Made by Lloyd Zapanta. Bye-bye siya. And check out nyo na rin yung merch namin sa Shopee. And paubos na. Wala na halos yung ibang design kasi parang ubos na yung iba. So, check nyo na lang. And pag na-sold out, magre-release ulit tayo ng panibagong design na kakulab ang ibang artist na naman. So, yun. For more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Shopee, and Playback. So, yun. Follow nyo na lang kami doon. And abangan nyo yung mga susunod na episodes. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Ayun. Salamat, Kaloy. Okay. Balita mo kami doon sa in-order mo, Jinx. Wala, matagal pa. Yung pangalawa, yung una kong in-order na third party, yun ang baka mag-release daw ng November. Mas mabilis. Kasi last year ko pa in-order yun. Last year pa ba yun? Tagal na. Actually, hindi. Oo, tama. Last year. In-announce siya. Tama. Di ganyan na talaga yun. Parating na yun. Patapos na. Lagi lang delay yun kasi third party. Ayan. Ayun, may mahabol, sayang. Tapos na po kami. Team replay na lang po. So, ayun, salamat sa mga nanood. And bukas panoorin na natin yung Arcane Season 2 Act 3. Sabay-sabay po tayo manood. And kala mo naman, dito nag-promote yung Arcane sa podcast. Meron ka bang may code pala, May bayad? Wala eh. So, yun. Salamat sa mga nanood. And kita-kits tayo even sa live podcast pag magkakaroon ulit. So, yun. Salamat. Bye, guys. Bye-bye.